Yan mga kamamaw, dito kami sa ano ngayon, sa Confederation Mall. At dadaan ako sa ano, sa Global Pinoy. Tatanong tayo nung box yung ano, yung atag din OFW, parang padala box. Kasi actually mga kamamaw, naglambing kasi lang yung airmats ko. Kasi alam mo naman, syempre bagong opera. Para mas mabilis gumaling. Parang bigay lang natin yung ano, yung gusto niya. May mga request naman siya na kaya naman namin ni Mrs. actually. Nagre-request na siya, gusto daw niya ng makeup, gusto daw niya ng lipstick, yung mga ganun ba. So ngayon magtatanong tayo sa Global Pinoy, yung pinakamaliit na box na. Kasi usual pag nagpadala kami sa Forex yun eh. Pag nagpadala kang dalawa, may libre kang isang maliit. Yung isang maliit, yun lang yung natin, kukunin natin. Kasi ilan ang mga papadala natin. Tsaka yung mga dating nakatabi na dun sa bahay na ano, isasabay na lang namin. So pa ba yung mga request nila, yung parang mga tsaa-tsaa lang. Alam mo na syempre mga matatanda. Ayan. So bigyan lang natin ng ano, bigyan lang natin ng konting request para yung airmats natin ay mabilis gumaling. Iba pa rin yung bibigyan mo sila ng kaligayahan, di ba? Ayun lang, simple lang, misa lang naman mag-request. So ngayon, ipon-ipon lang tayo ng konti. Konti lang naman ang ano natin para papadala natin sa Pilipinas. So ayun, dito na tayo sa Global Pinoy. Global Pinoy. Dito yan sa aming Confederation Mall. And balikan ko na lang, tapos tanongin ko na lang muna si Kat. Yung box ngayon medyo nagkakahipitan daw, nabanggit ni Kuya ano, J.R. Laksamana na nakaraan parang nagka-issue ata daw na nung may mga gano'n na pinadala na box sa Pilipinas, parang nabanggit niya parang may ano, may ano yung tawag doon, gamitin natin ng magandang ano, yung salitang diretso, parang may ano, basta yun na yun, nakalimutan ko eh, ayong banggitin yung basta may maling nilagay doon sa ano, parang ano ba yun bro, kontrabando. Ayun, may kontrabandong nakalagay. So ngayon nagigpit sila. So sabi niya minimum na paghihintay is like 3 months daw. Parang napakatagal pag 3 months. Kasi naalala ko pala, ngayon ko na lang naisip ulit kasi nung nakaraan nagpadala tayo ng cellphone dun sa mga anak ko, tsaka tablet ata yung pinadala ko ngayon sa anak ko dati. Nagpunta kami sa Canada Post. Ayun, sa Canada Post. So kausapin ko muna si Mrs. paano gagawin namin diskarte, kasi per kilo yun eh. So kuha siya ng kasi masyadong matagal yung 3 months eh. Tsaka medyo nag-aalangan din ako, ewan ko po, sobrang tagal ko na kasi hindi napunta ng pagpadala. Parang napakatagal ng 3 months kung maghihintay sila ng dito sila Mrs. sa Winners. Tagal ng 3 months hintayin nila na andun yung mga gamit, diba? Kasi syempre kahit pa paano pinaghirapan natin, diba? Medyo nag-aano ko. Ayun pala, ito na si Mrs. Ayun, nakausap po si Kuya, pinaka maximum pala niya 3 months bago dumating. Ay minimum pala, minimum pa lang yun. Pwede magtagal bago dumating sa Pinas. Ang padala ata parang ang box is $20 yung isang box. Pero yung malaki na yun, yung maliit daw, para pag deliver ng Bulacan, 140 yung usual na box. Pasensya, medyo napabayang ako. Kaya naman lang. Yan na yung tawag na lang ako kala Airmats mamaya. Ipapaliwanag ko na lang sa kanya yung way nung mga padala ngayon para at least sila na lang pag-deciding ko kung okay lang na maghintay sila ng 3 months or more than 3 months dun sa nire-request niyang kasi meron naman dun sa may Canada Post, parang nabanggit din ni Kuya Jar, parang mga 5 days lang yun. Kaso nga lang iba yung way of payment mo, medyo mas pricey siya na konti, pero in 5 days darating sa kanila. Kaso nga lang kasi nag-request nga ng may mga tsaa-tsaa pa eh. Kasi syempre pagdating dun sa Canada Post na yun, ibang na yun, mabilis siya, pero yung payment mode, method or something na ganun babayaran mo is
mas mahal, pero mas mabilis yun. Ano nga lang, mga 5 days nga lang daw. Ngayon sa timbang kong dadating. Kasi yung tsaa, magaan naman yung tsaa, lipstick. Hindi na naman papadala namin kasi talaga ako siya bibigay lang namin yung ano, yung napag ano namin yung may cellphone kasi ako na hindi ko na nagagamit. Para binigay ko kay Airmats para kung sakaling tatawag ako sa Pilipinas. Nakakausap ko sila. Dahil pag ano, tanong ko na lang tawag ako kay Airmats mamaya para malaman natin paano yung mga dapat natin gawin. Bumili si Mrs. ng ano, mga pampaan dito. Mahal na mahal yung Airmats ko eh. Ano, ipon na lang siguro. Mas maganda ipon na lang muna kami. Pero tatawag ako sa Airmats ko mamaya paano gusto. Kasi ko, katulad yan, may mga gusto pa silang bilhin. Hindi naman sobrang dami, mga ano lang naman. Gusto lang nila yung parang mga maintenance ba, mga vitamins. Ganun yung na-request niya. Vitamins, tsaka yun. Kasi kung papadala natin sa Canada Post, mamamahalan na tayo. Pero si pag ano, titingnan natin. Babalas natin, sabihin ko na lang kaila Airmats mamaya anong desisyon nila. Kung hindi naman sila nagmamadaling maghintay, ganun na lang gawin natin diskarte para mas marami tayong mapadala. Sama natin yung mga napaglumaan natin ano. Hindi naman napaglumaan yung mga hindi na natin nagagamit na damit. Yan sama na lang natin para lahat. Kahit paano yung mapakanabangan ng mga kapatid natin sa Pilipinas kasi may dalawang kapatid na lalaki doon eh. So yung mga damit natin na hindi na nasusuot. Oo, may mga bago actually, may mga etiketa pa ngayon nandun. Hindi ko siya nagagamit kasi hindi katulad talagang pag nasa Pilipinas, pag umuwi ako, nagagamit ko lahat ng damit ko. Pero pag nandito, halos parang hindi mo na masuot yung iba kasi more on nakapambahay lang ako. Hindi ako masyado kasing madalang lang nalabas. Parang ganun lang, hindi katulad sa Pilipinas pag nauwi ako, talagang halos sa atong damit na binibit-bit ko is nasusuot ko. So siguro yung mga hindi ko na lang nasusuot na damit, tsaka mga pantalon, mga shorts ayun. Baka gano'n na lang, isama ko na lang dun sa sa papaship natin para maging masaya naman sila. Madalang lang naman mangyari yung gano'n. Para at least mag-enjoy naman sila dun sa marireceive nilang gift namin ni Mrs. dun sa pamilya natin sa Pilipinas. Yun. Tapos pumasok tayo sa no. Oh. Yan, dito tayo sa Canadian Tire naman. Bilibili si Mrs. Ayun. Pagkwentoon pala natin ayun. Pakita ko rin pala sa inyo mga kamama ayun. Katulad na nag-Costco tayo din dito sa Canadian Tire, pero pang summer na mga panghalaman na yung mga tinitinda. So ayan, isingit ko na lang, medyo nagano yung mata ko kasi sobrang liwanag yung sa labas, yung sikat ng araw, tapos ng snow, medyo mahangin malamig. Yun pala, yun ko na lang pala, sana mabago na yung sistema nung padala dun sa Pilipinas. Eto, karapatan ko talagang sabihin to dahil na-experience ko. Hindi ko na lang talaga siya actually na-complain nung before. Paalala na lang din sa mga kababayan natin, pinaghirapan nyo lahat ng mga pinadala nyo sa Pilipinas, pinag-ipunan nyo yun. Talagang hindi naman basta-basta pag kumuha ka ng kababayan box right away mapupuno mo yun. Talagang matagal na panahon na punuan yun. Pinaghirapan nyo talaga yung mga bagay na nandoon, yung kaligayahan na nararamdaman nyo every time na nilalagay nyo yung mga pasalubong sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas. Tapos pagdating sa kanila, sira yung box, wala, nabawasan yung yung mga laman. Na experience ko yun mga kamamo, na may listahan ako nun before nung time na nagpadala ako nung way back matagal na, parang 7 years ago, 8 years ago nung last time na nagpa kababayan box ako. Nawawala yung ibang pantalong ko kasi ang time noon nung umuwi ako, nung nagpadala ako, isinama ko yun doon, tapos umuwi ako ng Pilipinas dahil yung mga pantalon na nilagay ko doon is parang papa-repair ko, papaputulan ko kasi medyo alam mo naman, hindi naman katangkada si kamamo. Pinapabawasan ko yung length nung tsaka pinapasigipan ko, mahilig ako sa masisigip na pantalon dati. So ayun na nga, parang 5 pantalon ko na brand new, wala na dun sa sa box. Actually hindi ko na lang siya
mali ko rin, hindi ko na lang din pinansin, hindi ko na lang din inireklamo, pero usual nawala talaga. So kaya paalala ko na lang din sa inyo, pag pupunta kayo o magpapadala kayo ng kababayan box sa Pilipinas, ilista nyo lahat. Huwag kayong gagaya sa akin dahil hindi ko na inireklamo yon. Pero sana iba na yung sistema, kasi yun ang sasabi ko, ba't natatakot ako magpadala nung malaking kababayan box sa 3 months pa yung tagal bago dumating sa Pilipinas. So yun nga, bawas siya, diba? Ang hirap, ang sakit sa kalooban mo na pinaghirapan mo yun, tapos pagdating mo sa Pilipinas or pagdating ng kababayan box sa Pilipinas, bawas. So iniingatan natin dahil siyempre may speaker akong ibibigay doon kay mama, kasi libre yung speaker na iyon. Nung nakaplan kami sa cellphone, di ba? Libre yung speaker na iyon. So yun yung parang mga freebies na nakuha natin. So papadala ko yun dun para matuwa naman si Papa, kasi mahilig magpatugtog yung AirPods ko eh. So yun, papadala natin yun. Ilista nyo lahat. As usual naman, dinideclare naman dun sa kababayan box kung magkano yung laman nung box sa insurance niya. Pero sa ngayon, kung sakaling mangyari ngayon, irereklamo ko na yun. Kaya sana naman kayo, kung sino man yung mga nagtatrabaho dyan sa customer, mga maaawa rin naman kayo. Hindi ko sinisiraan yung Pilipino, pero hindi lang naman ako yung sa akin nangyari yun. Alam ko maraming OFW ang nakaranas ng ganoon. Pero sana iwasan natin yung mga ganong sistema na pag hindi sa inyo, huwag niyong kukunin. Dahil kayo dun sa trabaho nyo is sumusweldo naman kayo eh. Huwag niyong kunin yung bagay na hindi naman nyo pinaghirapan. Isipin nyo na lang tuwing trabaho nyo yan, ingatan nyo yung mga kababayan box ng mga kababayan natin na OFW na pinaghirapan nila yun. Parang kumbaga yun yung part nyo. Gawin nyo yung part nyo, ayusin nyo yung huwag nyo bubutasin, huwag nyo gagalawin dahil hindi naman talaga sa inyo. Masakit yan. Para to sa mga ayun, ako na yung nag-shout ng mga bagay na dapat wag na sana mangyari. Iwasan nyo yung gano'n dahil pinaghirapan namin lahat yan. So lang, pasensya na kaya ba't ko nasabi din dito sa vlog, kasi rin talaga masakit talaga. So kaya kayo, pag hindi sa inyo, huwag niyong gagalawin dahil pinaghirapan namin yan. Pinaghirapan ng mga yan na madalang lang, hindi naman madalas ang mga padala ng mga kababayan nating Pilipino all over the world. Madalas sa mga kamag-anak nila. Sa kanila yun, excited silang buksan niyon. Huwag nating nakawin yung pagkakataon na yung kaligayahan nila is mapalitan ng sama ng loob dahil yung para sa kanila ay napunta sa inyo yan. Kaya kayo mga nagtatrabaho sa costume, magtrabaho kayo ng maayos, lumabang kayo ng patas dahil lumalabang kami ng patas dito para itaguyod at ipakita sa buong mundo ang mga Pilipino ay maayos kahit saan mang sulok ng mundo. Mama, ito kailangan ko dahil akala nyo bakasyon, pahinga. Hindi pahinga ang tawag dyan. So magkano ang presyo nito is 19, etong isa 39. Doon na tayo sa 19. Yan. Kailangan ko lalong pandikdik ng mga snow na tumigas. So ito, inano natin kasi kulang tayo sa gamit sa bahay napakahirap o sana yung ganyan tayo, medyo tayo big time, ayun mga gagamitin natin yung mga talaga pang snow blower pero sa ngayon, tiis lang muna makakaraos din tayo. Pasalaan dyan tayo, magsikap lang tayo, magdasal lang tayo sa taas at ibibigay naman niya yan. Basta pagsabay-sabayin mo lang yung mga sinabi natin, magsikap, magdasal, lumaban ng patas, magtrabaho ng maayos. Ang sarap sa pakiramdam, makamamaw nang wala kang tinatapakang tao
Kaya sabi ko sa inyo, yun ang pinakamagandang mapapayo ko sa mga bawat mamamayan dito. Hindi naman dito, sa buong mundo. Yan, maging laban lang ng patas para masarap sa pakiramdam. Masarap. Sobra. Pag wala kang tinatapakan tao. Okay na. So baka bandang Tuesday na ako mag-script ng snow. Medyo nakalista yung mga gagawin natin eh. Kaya syempre alam mo naman, sabi ko sa'yo, pag nagbakasyon mga kamamid, ibig sabihin bakasyon is parang yeah, I think it's she has. Yeah. So ayun mga kamamid, talagang kahit na bakasyon, talagang nakalista lahat ng gagawin. Dahil yung mga bagay na hindi natin nagagawa nung nagtatrabaho tayo, isisingin natin lahat yan. Actually ngayon, araw nakaset kaming tatlo, maglilinis kami ng bahay. Yung mga gilid-gilid nung pader, pupunas-punasan namin. Para kahit pa paano naman maingatan namin yung bahay. Napakababait ng mga may-ari. Kaya dapat natin alagaan din yung bahay. Kaya gustong-gusto kami nung mag-asawa eh. Yung ganun lang, give and take lang para kahit pa paano lahat kayo ay magkasundo. Yun ang pinakamahalaga at marunong kang makisama para at least tumagal kayo. Hindi lang naman dahil tumagal kayo, magkaroon ka ng maraming kaibigan, ng mga taong nandiyan para sa'yo, para tulungan kayo na hindi may hingi ng kapalit. Bait yan sila ate. Martes, dami kong assignment. Kaya sabi ko magmamas ako sa Tuesday. Magmamas ako sa Tuesday para para hindi ako ubuhin kasi inuubo ako pag nandun ako sa labas. Ay bumili na akong hanger. Sobrang dami na rin down jacket kasi naman na niya. Yan pasintabi ko yung sinabi ko kanina about dun sa kasi experience ko lang talaga yun, hindi dahil parang gusto ko yung Serrano or something. Gusto ko lang is sana ngayon maayos na yung sistema dahil marami kasi napiperwisyo. Ayan, baka mamaya kasi balikan nyo ko na ba't mo sinisiraan yung hindi, inaano ko lang naman siya kasi hindi lang naman ako yung naka-experience yun, marami talaga yung mga pinapadala, nababawasan. Yun lang ang natin. Pero hindi doesn't mean parang inaano ko na yung pagka-Pilipino ko na sinisiraan ko yung mga Pilipino. Hindi ko sinisiraan. Kakataon na syempre, mga tao tayo. Nagkakaroon tayo ng mga hindi tayo perfecto. Exactly, hindi tayo perfecto. Nagkakamali tayo. Kaya ayun, siningit ko lang yung story na nangyari na sana huwag na mangyari sa mga susunod. Dahil syempre, pinaghirapan niya ng mga kababayan natin yun So ayun, ibayin na natin. Tanggalin na natin yun. So ayun ngayon na lang ang natin is parang ipa-good vibes naman natin yung yun. Yung pinakamagandang pala talaga pag yung magpapadala ka naman ay babaguhin ko na, gusto ko yung good vibes, ayoko nung parang akala mo yung nag-ano ka lang mabayad na good vibes. Pinakamaganda namang bagay, palitan natin ang natin, pinakamagandang bagay, lugar na pwede mong puntahan kung sakali magkakaroon ka ng papadala ka ng mga balikbayan box is pinakamaganda nakikita ko sa wholesale ka na lang pumunta dito like Costco. So yan sa Costco may mga kasi doon yung talagang maramihan siya pero yung presyo niya pag tiningnan mo sa ibang store, yung mga normal grocery store dito, makikita mo yung difference. Makikita mo yung difference na yung from isang peraso pag binili mo doon ng bultuhan is parang kumbaga ba yung isang perasong iyon na presyo dito sa kabila is parang laki ng discount na makukuha mo. Tsaka malalaki talaga. Like naisip ko na lang kung sakaling gano'n yung papadala natin, tanongin ko na lang din sila mama ko kasi ang tagal ko lang hindi nakapagbigay honesty. Ewan ko ba, basta ako kasi mga kamama honestly, family oriented ako. So ngayon nakita ko si mama ko naman pag tumatawag ako kasi syempre bagong opera ako si airmats ko So parang syempre yung mga pinagdaanan din, syempre nagkakaedad na rin yung magulang natin. Nung nakarang tumawag ako, nakausap ko sila. Usual tumatawag ako pag di ko pinapakita ko kasi yung apo nila. Kasi gusto ko kasi habang lumalaki yung apo nila, nakikita nila yung mga lolo't lola niya. Na parang ito yung lolo't lola ko, parang ganon. So tinanong ko siya nung, kwentuhan na lang kami. Na biglang nagbanggit lang sa yung misis na kasi nakaraan nung last time na nagpadala kami matagal na. O kaya nung nasa Pinasata may binigay yata sikat sa kanya, binili yata niya sa Pilipinas. Binigyan niya yata ng lipstick. Binigyan niya ng lipstick yung yung iyon ata yung time na pinagpadala ko yung nagpadala pala ako, hindi mismo sa kababayan box. Nagpadala ko dun sa may Canada Post. Yung pinadala ko pala yung cellphone ng anak ko.
sinabay ata yung mga lipstick ng mama ko. Parang gano'n lang nangyari. Pinadala ko yung lipstick, tuwan-tuwa. Eh parang kumanta yung mama ko nung nakarang, sabi niya, Kat, misis ko Kat, paubos na yung lipstick na biligay mo sa akin. Ano ko na nga lang, kinakamay-kamay ko na nga lang pag nilalagay kong ganun. Kasi yung mama ko dati nung bata talaga, mahilig mag-makeup yan, mahilig ng mapostura talaga yung airmats ko dati. So parang namimiss niya yung ganun. Siyempre, di naman talaga lahat tayo sa Pilipinas kayang bilhin yung mga bagay na gusto natin, di ba? Di naman magkakaiba naman tayo ng buhay sa Pilipinas. Siyempre kami, ako nandito ako, hindi naman marangya ang buhay namin. Talagang kahit ako, lumaki talaga ako sa hirap na lumaki ako sa point na kung ano lang meron ako, ganun lang masaya na ako kung anong meron ako. Hindi ako yung mapaghanap or kahit anong bagay na material. So ayun, si mama ko nga nagkakanta pa, ubos na daw yung lipstick niya. So syempre nakita ko tsaka nakita ni misis ko yung ligaya bang nakita ng saya ng airmats ko. Kaya sabi ng misis ko, bili kita ng lipstick tsaka mga eyeliner. Yun, ipapasabay na nga lang dun sa mga, kung sakaling magpapadala tayo ng mga napaglumaan nating mga gamit dito, dahil marami tayong pwedeng mapagbigyan sa Pilipinas. Ay sabay natin, tuwan-tawa siya. Parang ako mismo, kahit si misis ko, parang na-excite. Kasi syempre parang dinudugtungan namin ng buhay ng magulang ko Kasi na-experience namin na wala nga si mama niya. Nakakalungkot mga kamama na yung nawala nga yung airmats ni misis. Nakakalungkot na parang sana man lang naranasan niya kahit paano, nabigyan namin siya ng ganitong nalulungkot tuloy ako. Kaya nabanggit ko na lang. So ayun, ngayon nakita namin nga sa magulang namin na masaya sila. Ang sarap sa pakaramdam mga kamama, para tumatalon yung puso ko na yung mama ko parang naging excited siya. Actually nga parang minsan nabanggit niya din na pag gumaling na ako dun sa opera ko, parang yung mama ko na mismo nagsabi sa akin na dati parang kami yung nag-aalok na bago gusto mong pumunta dito para makasama mo yung apo mo, kasi lagi nilang hinihiram. Sabi niya, pag nagpadala kayo, sama mo na yung si Jacob. Lagi ko na lang sinasabi sa mama ko, honestly, pwede ko naman gawin yan pero singit ko lang dito para at mas maunawaan din ng mga tao ko ano bang buhay ni kamamo. Hindi naman, although lahat ng kung ano nangyayari sa buhay ko kinukwento ko, kumbaga sinasabi ko lang yung buhay ng isang OFW bilang isang magulang na nakalayo sa mga anak. So ayun, binabanggit nga ni airmats ko na padala mo na lang dito yung anak mo, ako na lang mag-aalaga, parang gumagano nabanggit lang yun dati pa yun, parang way back 4 months ago, parang yun. Sabi ko, binanggit ko na lang sa mama ko, sabi ko yung pakaramdam nga ako mama na mama papa ng lumaki yung dalawang anak ko sa Pilipinas na hindi ko kasama napakasakit tapos ito pang isa na parang masasabi kong akin, yung alam mo yung talagang kasama ko sa bahay, kasama ko araw-araw. Sabi ko, ayokong ipagkait sa sarili ko yung bilang isang magulang na gusto ko ma-experience na yung anak ko ay lumaki nakatabi ko. Although sabihin natin makakaluwag ako na yung mag-aalaga, minsan hindi ko na lang iniisip yung ganun iniisip ko yung panahon na hindi ko sinasabing nasayang bilang tatay dun sa dalawa kong anak, yung sakit at lungkot na nararamdaman ko every time na maiisip ko na lumaki na yung mga anak ko sa Pilipinas, hindi naman nakasama ni kamamo. So ito yung chance ko, makakasama ko yung baby ko, bakit ko ipagkakait sa anak ko? Hindi na lang para sa akin ba't ko ipagkakait sa anak ko? Ito na yung pagkakataon ko, kahit kumbaga ba isa man sa mga anak ko yung makasama kong lumaki, katabi ako, kasama ko na ako yung nakaguide bilang magulang, ayoko ipagkait sa anak ko. Kaya sabi ko, okay na kami ni Kat dito na lang yung bata. So ayun nga, doon dumating yung point siguro na realize din ni airmats na sige, pag gumaling ako, kunin mo ako yung katulong yung mag-alaga dyan. Kumbaga syempre kahit pa paano malaking bagay mga kamamaw kung may kapalitan ka, kasi kung si misis magtatrabaho, nababalik na sa trabaho, di ba? May kapalitan kami na iidlip muna ako, mabantayan mo muna to. Malaking bagay yun, malaking maitutulong nun. Syempre sabi ko kay mama ko, pag nandito ka naman is may mga times naman ay papasyal kita, hindi naman kita parang sabi ko ikukulong kita sa bahay. Gusto ko na ma-experience mo yung
Canada experience. Although hindi naman talagang masasabi mong pasyalan tong Saskatchewan. Siyempre baka may mga times na pwede kita long drive para ma-experience mo yung mga magagandang lugar dito sa Canada, like mga bandang Alberta man lang, mapasyal kita doon. Makita mo yung ambience na itsura ng ito yung Canada. Kasi dito sa Saskatchewan, more on kasi talaga dito agricultural tsaka mga farming talaga. Kaya pag nakita mo siya, kapatagan talaga. So yung mga magagandang view talaga dito sa Canada is bandang Ontario, Toronto, BC, yung mga magagandang lugar na pag napuntahan mo, masasabi mo, Canada to. Canada. Ito hindi mo na mapapansin na Canada. Mapapansin mo Canada kasi nag-i-snow. Pero when it comes dun sa yung lugar, ito kapatagan to, talagang parang siya, plain lang talaga siya. Hindi siya wala siya masyadong yung excitement moment ba na tinatawag na parang Instagrammable, tsaka yung mga pan TikTok na video na mapapakita mo, may share mo sa mga sa mga manonood. Hindi masyadong dito sa Canada. So ayun na nga, napag-usapan lang yung sa magulang. Kaya sabi ko sa inyo, habang buhay pa yung mga magulang nyo, iparamdam nyo sa kanila na mahal nyo sila. Although may mga pagkakataon tayong hindi lahat ng bagay is kaya mong ibigay sa mga pagkakataon. May mga times talaga naman yung mga pinagdadaanan ka, mayroong mga bagay na problema dumarating, hindi mo talaga mabibigay talaga yung mga bagay na ganyan Pero syempre, ang mahalaga is nagkaka-communicate kayo, napapaliwanag yung na maayos bakit ganito yung buhay natin ngayon, bakit ganito lang yung kayang ibigay ng isang tao, kung ibigay sa inyo ng mga anak nyo, is para naliliwanagan din sila. Mahirap din kasi yung parang minsan kikim-kimin mo bilang ikaw OFW ka, kikim-kimin mo, hindi mo sasabihin yung mga bagay na nararamdaman mo, which is yung mga bagay na hindi ko nagawa dati na akala nila okay ka lang dahil matatag si Jerry, okay lang, wala kang nakikitang parang weakness, parang din pinapakita yung weakness mo sa mga magulang mo, sa mga kamag-anak mo sa Pilipinas, parang kinikim-kim mo lang. Wag ganun, kawawa ka bilang OFW. Sabihin mo sa kanila kung ano yung nangyayari sa dito, kung ano yung sitwasyon mo, para naiintindihan nila at mas naunawaan nila bakit dati nakapagpadala ka, ngayon hindi na. Ngayon ganun, mas maganda ipaliwanag yung maayos para at least kahit paano walang ding samaan ng loob, dahil minsan ka lang mabubuhay sa mundo. I-enjoy mo ang buhay mo, din sila i-enjoy din nila ang buhay nila, na kahit sabihin natin magkakahiwalay, iparamdam natin lang na nagkikare pa rin kayo sa kanila, even na may mabigay ka o wala. Yun ang pinakamagandang mapapayo ko as of my base of my experience dito mula nung nagpunta tayo sa Canada. So mahalin niyo yung mga magulang niyo, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo, iparamdam niyo sa kanila na mahal niyo sila. Tatry ko lang to, sige ate, ito try ko lang to kasi hindi ko pa na-experience. Tsaka gatas po, opo, try natin. Ayan, Oral-B. Hindi ko pa na-try Isabay mo na lang sa opo, sa lot mo. pwede na po ditong bayaran natin. Yung gatas po dun sa po, may susin na po din kayo. Sige po. And bumili na tayo nito, Oral-B. Tatry ko lang muna. Meron siyang may extra ba siyang long lasting battery, para matry naman natin sa kasi ang hirap mag toothbrush ngayon mga mama, since nung nabunutan tayo ng ngipin, parang medyo nagsela na ako, kailangan ko na alagaan yung ngipin ko, mahirap na, mamaya masira. Pasensya na ako, sinisipon ako at medyo malamig. Isa lang po ate, bayaran ko na po dito, pwede? Ha? Mabayaran na lahat? Opo, kasi may coupon pala ako ate, doon na lang, doon na lang ako sa may cashier, bayaran ko na lang. Sige ate, salamat po. Okay, bye-bye. Napi ko lang muna si Mrs. Yan. Hindi ko alam kung isa lang yung baka isa lang yung brush, kasi may nakita ko doon brush na naka-extra. Yan, try natin Oral-B. Para nagtututbrush tayo. Siya? Kasi napanood ka rin kay Kainags nung nakaraan. Na pasensya na, nasipon talaga ako. Napanood ko kay Kainags nung nakaraan na ang ginagamit niyang toothbrush is yung ito nga. Tapos kasi nga napansin ng dentista, ba't ang linis daw lang ngipin niya. Kaya napakagandang lalaki ng idol natin So ayun nga, itatry natin. Meron doon may mga tigo 100 plus. Hindi ko na kinuha. Yung tig 39 na lang ang itatry natin. Kung maganda siya, at least kahit paano, baka ganito na lang paggamit ko kay Mrs. tsaka kay Bless. Sa nila. Kasi usual ang ginagamit nila is yung charcoal na
Charcoal na toothbrush. Pero hindi rin siya ano eh. Hindi rin siya sinasuggest ng mga dentista yung mga charcoal dito maganda daw. Pan toothbrush. Yung kaso nga lang kasi kaganda sa charcoal. Minsan nagmamadali ako mag-toothbrush, di ba? Tinatamaan yung gums ko doon namamagagums ko sa mga yung toothbrush na medyo matigas. Kaya yung charcoal kasi malambot, tumama man siya sa gums, hindi masakit. Pero syempre try natin tong ano, yung Oral-B. Ay, nako. Ganun lang ang buhay-buhay. Diba? Dapat lang maging masaya. Habang nagbablog ako, naalala ko yung mga nasabi ko kanina. Natutuwa ako dun sa ligaya, nakita ko nakangiti yung magulang ko. Kaya, ay pagpasensya na ako, medyo minsan madrama ako. Pero syempre, nagiging sentimental lang tayo pag yung mga bagay na hindi natin nabibigay sa magulang natin, mabibigay natin. Masarap sa pakiramdam. No, mahal na mahal niya yung biyanan niya kasi nangako kasi siya eh. Yan. Kailan naman yung mga simpleng ano. Mahal na mahal. Naalala ko tuloy si mama niya. Dapat dalawa silang papadala namin. Yan binili niya. Pinakita ko lang na ano. Gaano magmahal tong na ano. Mahal na mahal niya yung mama ko. Ay naalala niya. Yeah, you can explain. This is Yeah, that's okay. Yeah. Mga kamama, nandito tayo sa wireless, ano pangalan ulit? Wireless Way. Actually, I've been here for 11 years sa Yeah. Saskatoon. Lagi ako dito kabukan ng phone and I'm here with Mr. Right. Rahi. Yeah. Right. Actually, pina-upgrade ko lang yung cellphone natin dahil yung sa plan kasi patapos na. So, he told me that Samsung S25 is Just S25 just launched yesterday, like Oh. 7th of February. Yeah. Congratulations on your new phone. And we do have like some trade-in bonuses. Yeah. So I think I am happy that you like traded in for your Yeah, S23 usually. to the 25. Best of luck to all your viewers as well. Oh. Hope to see you soon. Yun, tsaka sa mga gustong kumuha ng cellphone Yeah. friendly dito, yun, tsaka Yeah. accommodating. So, punta na kayo sa Wireless Way. 8th Street sa Central Center Mall. Mall. Central Mall, yes. Yeah. And, And then look for Rahi. Thank Yeah. you. Thank you mga kamay. Oh, here? Just here? Oh, sorry. This one. Oh, I see. Wow. Mama, open natin. Ooh. Sana all. Sana all eh, no? Wow. Actually, nung pinalitan natin, mas bumaba pa yung babayaran Yeah, kong monthly. yung monthly. Kaya, tinanggap ko na yung inalok niya. Basta, ano, punta kayo dito, pasyal kayo. Hindi dahil nagpalit ako dahil gusto kong maging ano. Yung offer kasi na bagong labas ng S25 is maganda siya. Maganda kaya, ano, parang nakalibre pa ako ng $450 from the other na, ano, na tinap off dun sa ano ko. So, parang nag-extend, ang nangyari lang, nag-extend lang ng another 1 year Yeah, yung it's extended. yung plan ko, pero yung babayaran ko is mas bumaba. Yeah. And so kaya nga ite-trade na natin. It's a good muna. deal. Yeah, it's a good deal kaya Okay. recommendable. Yeah.